So, alright mga minamahal, yes, it's me again, Alicia nyo. Nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So, meron akong ipapakitang picture sa inyo na ito daw ng taong to, lumalaban daw sa korupsyon. You know, millennial pa nga eh. I mean, Gen Z or millennial. Mukhang bata pa oh. Yan po si Kiko Barzaga. Sayang no, may itsura pa naman. Ito pa oh. Kita ninyo. Ito pa, napapakita ko picture. Oh, 'di ba? Yan yung kongresista na lumalaban sa korupsyon. Pero meron bang lumalaban sa korupsyon mga minamahal na nagpapakita ng luxury life? Tingnan nyo, daming pera. 'Di ba? Ito pa oh. Oh. Ayaw sa korupsyon pero tingnan ninyo yung mga post, mamahaling kotse, nakakapag-travel sa ibang bansa. Yan yung literal na masasabi nating mukhang part siya ng Nepo babies. Diba? Sa mga hindi po nakakaalam, itong si Kiko Barzaga, isa po sa, na race. Diba? Na politician sa isang political dynasty ng Dasmariñas, Cavite. And surprisingly, diba? O, tingnan ninyo. Kasama niya, walang iba, none other than Vice President Sara Duterte. So, they have the same pattern. 'Di ba? Mahilig sa intriga pero wala namang accountability. Mahilig sa intriga pero walang tinatawag na transparency. Right? 'Di ba? Can you imagine? Sasabihin ko, ay, ayoko sa korupsyon. I am against corruption. And then eventually makikita ninyo na mayroong mga picture with a lot of money. And they picture ng mga luxurious cars, nakakapag-travel around the world. So, 'di ba? Yan ba yung sinasabing ayaw mo sa korupsyon? Ikaw ba ganyan ba yung imaheng lumalaban at pinakaayaw ang korupsyon? 'Di ba kasi makikita mismo sa litrato niya na 'di ba, yung receipt nandoon yung receipt. Alam niyo yung sinasabing speaks louder than words. 'Di ba? You are fighting for corruption, pero ikaw mismo, ang hirap na lang mag-talk, 'di ba? So ngayon, kung ikaw ay simpleng mamamayang Pilipino, 'di ba? Nagbabayad ka ng buwis. Tapos makikita mo ang isang public servant na nagpo-post ng ganyan karaming limpak-limpak na salapi. Anong iisipin mo? 'Di ba mga minamahal? Although hindi na ganito yung bagong eksena uso nga dito sa Pilipinas yung tinatawag na dito, Nepo babies, 'di ba? Anak ng mga politiko na nakikinabang sa pangalan ng kanilang mga magulang, sa yaman ng kanilang mga magulang, 'di ba? Itong si Kiko Barzaga ay kilala din sa pamilyang makapangyarihan. 'Di ba? Actually, dala lang din 'to yung yung kanyang pagkapanalo sa sa pangalan ng kanyang sa kanyang magulang. Pero matatawag din natin na mayroong Nepo privilege itong si Kiko Barzaga. And ang taas ng double standard ni Kiko, sobrang tindi ng hypocrisy. Kaya nga, tinira siya ni Nino Barzaga. Diba? Yung niya, yung tatay niya, okay naman. Diba? Yung nakalimutan natin yung pangalan, basta Barzaga din. Okay naman yung pagsisilbi ng kanyang ama. Pero sa lahat, sa kanilang pamilya, nalaman natin na siya lang yung DDS. Lahat kakamping. Tapos siya lang yung nag-iisang DDS. Like, di mo, mapapasabi ka na lang talaga, na meron ba itong hinahawakang accountability? Meron ba itong hinahawakang transparency? Although yung pamilya niya, nai-issue ngayon sa hot seat. Diba na meron daw kunong allegedly corruption. Pero anyway, huwag na natin pag-usapan yun. Ang punto lang natin dito, ba't ka nag-iingay? Ano yung pinupunto mo? Tinitira mo si Vico Soto. Na si Vico Soto, ang ayos-ayos naman ng pamamalakad. Si Vico Soto, makikita ninyo na talagang mahal siya ng Pasigueño. Mayroon nga tayong kaibigan doon sa Pasig. Sabi niya, Mima, alam mo ba, gusto ko sanang mag-loan ng calamity loan. Sabi ko, ba't di mo subukang mag-loan? Sabi niya, paano kami makakapag-loan ng calamity loan? Hindi naman binabaha ang Pasig. See? Diba? So, bakit mo titirahin ang taong maayos naman na naglilingkod? Inggit? Pag inggit, dapat, pumipikit. Kaya nga sinupal-pala siya ni Tito Soto na dinadamay si Vico. Si Vico naman kasi, makikita naman ninyo na dumalo
sa public hearing. I mean, sa Senate Blue Ribbon Committee. Inireveal niya yung ginagawang anomalya ng mga diskaya, but it doesn't mean na anti-diskaya siya. Tingnan nyo ngayon, binabato yung bahay ng mga diskaya. Anong sabi niya? Be human pa din naman tayo, mga minamahal. Yan sabi niya ni Mayor Vico, na wag nating idaan sa dahas. Dahil kahit paano, tao pa din naman yung sila. Okay, magprotesta tayo, pero hindi dapat natin dinadaan sa batas, ay sa dahas. So, ano yung pinaglalaban mo? Ba't mo sinisira itong si Vico? Diba? Dahil ba natatakot kayo na kapag naging 35 yung age requirement ng presidente, posible siyang makalaban ni Vice President Sara Duterte? Kung sakaling makatakbo man itong si VP Sara sa pagiging presidente? Diba? Nakakaloka, tas yun yung iboboto ninyo, laging nandun sa ibang bansa, halos hindi na nga dito makita sa Pilipinas. Hindi nga natin makita kung nagtatrabaho pa ba yun eh. Di ba, almost 20 million yung hiningin budget para sa kanyang trips. Di ba, na taxpayer, mamamayang Pilipinong gumagastos dun, okay sana kung personal trip nyo yun eh, naka-indicate sa OVP. Gets ninyo? So, dito natin makikita yung matinding hypocrisy. So, alams na. Itong picture nyo, oh. Oh, ang daming sinasabi ng picture na yan, halatado na. 'Di ba? Ang taas ng double standard. Ayaw sa korupsyon pero sumusuporta sa di umano na public officials. Tandaan ninyo uulitin ko sa inyo mga minamahal, ang impeachment case ni Vice President Sara Duterte, hindi pa yan fully clear. Na-archive lang yon. Kumbaga, itinago na i-archive. Kapag may magbukas noon, may mag-file ulit, okay, proceed na ulit ang impeachment. Pero it doesn't mean naklarado na yung kanyang pangalan sa pagnanakaw sa kaban ng bayan. Nandoon pa din yung 125 million within 11 days. Diba? Yung 613 or 25 million na hinihingi ng OVP. Diba? Na questionable. Yung sa DepEd funds. Diba? Lahat yun. Hindi pa yun basura. In-archive lang yun. So, posible baka ngayong February may mag-refile ulit, pero hindi ibig sabihin na malinis ng pangalan ni Vice President Sara Duterte sa pagnanakaw sa kaban ng bayan. Ayaw mo sa korap, nakikipaglaban ka sa korupsyon. Pero yung ginagawa mo, yung sinusuportahan mo is a corrupt public official. So, ang taas naman ang double standard mo. 'Di ba? Nakakaloka talaga itong si Kiko, no? O, tingnan niyo yung picture niya, oh. 'Di ba? See? Nakakaloka ang lolo ninyo. Although okay naman itong si Kiko Barsaga, pero medyo parang tagilid lang talaga yung kanyang pananaw, 'di ba? Kaya at the end of the day, may bala pa din sa iyo ang mamamayang Pilipino. Wala kang laban kay Mayor Vico Soto, to be honest. Wala kang laban kay Mayor Vico. Si Vico, meron na siyang hinahawakang pangalan. Kilala na siya ng Pasigueño. 'Di ba? Kilala na 'to sa pagiging accountable. Kilala to na mayroong transparency yung kanyang lungsod. Ikaw, maingay ka lang sa SOCMED. Like a typical DDS na mahilig lang mag-ingay. Ganun ka. Tumantas ang double standard mo. So sabi nga ng ating kaibigan dito, kaya dapat itanong natin saan ba nanggaling yung pera niya? Legit bang pinagmulan? O baka naman bunga ng pagiging anak ng tono? At kung siya mismo ay ganitong asal, anong klaseng leader ang asahan natin sa bayan kung darating ang panahon na siya din ang maupo sa mataas na posisyon? Exactly. Diba? So para sa akin, malinaw ang pagiging double standard ni Kiko Barsaga. Kaya nga, the way na i-bash siya ngayon, di ba, ng mga kakamping and also ng mga kaibigan niya before, deserve niya. Diba? Deserve niyang ingay kasi. Alam niyo yung kasabihan na maingay ang lata kapag walang laman. Baka ganun siya. 'Di ba? Mga minamahal. So, alright. Kayo, ano yung masasabi ninyo? Anyway, yes, it's me again, Alicia nyo. Nagbabalik muli para sa ating panibagong video. Pahingi lang ako ng comments, likes, and share. And also, don't forget to click the subscribe and hit ninyo always ang notification bell for more update. Yan lamang. At ingat, mga kababayan.